Mga kababayan, madalas nating itanong tuwing may paparating na bagyo, pwede ba nating pigilan ang bagyo? Sa sobrang lakas at lawak ng pinsalang dulot ng mga bagyo tulad ng mga super typhoon na Yolanda at patuloy na paglakas ng mga bagyo, hindi maiwasang mangarap ang marami na magkaroon ng paraan para mapigilan o maibsan ang epekto ng mga ito. Pero sa kasalukuyang teknolohiya, posible ba talaga? In this video, tatalakayin natin ang mga umiiral na weather modification techniques, ang science sa likod ng mga ito at ang mga hamon na hinaharap ng ganitong mga proyekto. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang weather modification ay ang proseso ng artificial na pagbabago ng panahon gamit ang technology and science. Layunin nitong baguhin o impluwensyahan ang kondisyon ng panahon para mabawasan ang epekto ng sakuna tulad ng bagyo o kaya'y mapakinabangan ito para sa positibong layunin tulad ng pag-ulan sa panahon ng tagtuyot. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng weather modification ay ang cloud seeding na ginagamit upang madagdagan ng ulan sa mga lugar na kulang sa tubig. Ngunit pagdating sa mga malalaking bagyo, mas komplikado at mas mahirap itong isagawa dahil sa lawak at lakas ng mga tropical cyclone. Ito yung ilan sa mga technique na ginagamit sa weather modification. Number 1 nga dyan ang cloud seeding. Ang cloud seeding ay ang proseso ng pagpapakawala ng mga chemical tulad ng silver iodide o dry ice sa mga ulap upang mas stimulate ang pagbuo ng ulan. Ang idea ay gawing mas maaga ang pagbagsak ng ulan mula sa ulap bago pa ito mag-ipon ng sapat na lakas upang maging isang malakas na ulan. Sa mga bansang gaya ng China at United Arab Emirates, ginagamit ang cloud seeding para mapataas ang dami ng ulan. Ang cloud seeding ay hindi epektibo sa malalaking bagyo tulad ng mga super typhoon dahil sa laki ng sistema ng mga ito. Number 2 is yung Project Storm Fury. Ang Project Storm Fury ay isang eksperimento ng United States noong 1960 hanggang 1980s. Na naglalayong pahinain ang mga bagyo. Ginamitan nila ito ng silver iodide na ipinakakalat sa mga ulap sa outer bands ng bagyo upang mabawasan ang lakas ng hangin. Sa unang tingin, tila naging epektibo ang proyekto, ngunit kalaunan ay napag-alaman na ang mga pagbabago sa bagyo ay dulot ng natural cycle nito at hindi dahil sa technology na ginamit. At dahil dito itinigil ang proyekto. Ang mga tropical cyclone ay napakalaki at komplikado. Ang mga pagbabago sa isang bahagi nito ay hindi laging nagdudulot ng inaasahang resulta. Number 3 is cooling the ocean surface. Isa pang teorya ang nagsasabing kung mapapababa ang temperatura ng ibabaw ng karagatan, maaari nitong mapigilan ang pagbuo ng bagyo. Ang init ng tubig sa dagat na karaniwang nasa 26.5 degrees Celsius o mas mainit ay nagbibigay ng energy sa mga bagyo. Ang idea ay maglalagay ng malalaking cooling devices o magbuhos ng chemical na magpapalamig sa ibabaw ng tubig. However, hindi ganon kadali ang proseso na ito kasi napakalawak ng bahagi ng karagatan at sobrang laki ng magagastos sa paraan na ito. At ang pang-apat ay ang laser o sound waves. Ang paggamit ng laser o sound waves upang maapektuhan ang pressure ng bagyo ay isa pang idea na pinag-aaralan. Ang teorya ay maaari itong makagambala sa pagbuo ng bagyo o kaya'y humina ang lakas nito bago pa man ito tumama sa lupa. Ang status nito ay experimental pa rin at wala pang konkretong ebidensya na gumagana ito sa malalaking bagyo. So pwede nga bang mapigilan ang bagyo? Sa kasalukuyang panahon, ang sagot ay hindi pa. Ang mga tropical cyclone, lalo na ang mga super typhoon, ay napakalaki, komplikado at masyadong malakas para maapektuhan ng umiiral na teknolohiya. Bukod dito, ang mga sumusunod ay mga pangunahing dahilan kung bakit mahirap pigilan ang bagyo. Yung lawak ng sistema ng bagyo. Ang isang bagyo ay maaaring umabot ng daang-daang kilometro ang lawak kaya't mahirap kontrolin ang bawat bahagi nito. Pangalawa, ang anumang pagtatangkang baguhin, ang isang bagyo ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa iba pang bahagi ng kalikasan. So meron siyang epekto sa environment. Pangatlo, yung gastos. Ang pagpapatupad ng teknolohiyang kayang magkontrol sa isang bagyo ay nangangailangan ng napakalaking pondo. So ang magagawa lang natin ay paghandaan na lang ang mga bagyo, which is ito naman yung ginagawa natin. Bago pa dumating yung bagyo, may mga weather forecast ang Pag-asa na inilalabas
at yung iba pang mga meteorological agencies para magbigay babala sa mga residente. Ang kailangan lang natin gawin ay sumunod sa mga abiso. Isa na rin sa hakbang na magagawa natin ay ang pagtatayo ng mga matitibay na gusali na hindi kayang patumbahin agad ng mga bagyo. At higit sa lahat ang pagtatanim ng puno. Kasi sabi ko nga, ang mga ginagawa natin sa kalikasan may balik yan sa atin. Nakakadagdag kasi yan sa climate change. Kapag kumukonti ang ating mga puno, umiinit ang klima na nagiging dahilan para mas lumakas ang mga bagyo. Habang hindi pa posible kontrolin ang mga bagyo, patuloy ang mga eksperto sa pag-aaral ng mas advanced na teknolohiya para sa weather modification. Sa hinaharap, maaaring magkaroon ng mga breakthrough na makakatulong upang mabawasan ang lakas ng mga bagyo o maiwasan ang pinsala ng mga ito. Ngunit mahalagang tandaan ang pagbabago ng klima ay may malaking epekto sa lakas ng mga bagyo, kaya't ang mga hakbang upang bawasan ng greenhouse gas emission tulad ng paggamit ng renewable energy at reforestation ay mahalaga upang maiwasan ng mas matitinding bagyo sa hinaharap. Ang idea ng pagpigil sa mga bagyo ay nananatiling isang pangarap sa kasalukuyan, ngunit patuloy ang mga eksperimento at pag-aaral upang maisakatuparan ito balang araw. Habang hindi pa ito posible, mas mahalaga ang pagtutok sa kahandaan, tamang impormasyon at pagtutulungan upang mabawasan ang epekto ng mga bagyo sa ating buhay. Kaya't habang hindi pa natin kontrolado ang lakas ng kalikasan, tandaan na ang pagiging handa ang ating pinakamalakas na sandata. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.